Good morning and welcome back dito sa channel natin. My name is Professor Excel and today pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanting bagay sa paglilinis ng isang dataset. Ito ay kung paano natin i-handle ang mga duplicates. Now, this lesson will be divided into two. First is kung paano natin hanapin yung mga duplicates and second is kung paano natin i-delete yung mga duplicates. So, ang first part is kung paano natin hanapin yung mga duplicates sa loob ng ating dataset. So, for example, dito may 100 tayong mga employees and kailangan natin i-check muna kung wala bang duplicates dito o kung meron man. Now, may iba't ibang ways kung paano hanapin yung mga duplicates. Now, sa example natin ngayon, may ID tayo dito, family name, first name, middle, branch, tsaka yung salary. Now, minsan, yung mga duplicates natin na items, nag-e-exist dahil may mga bagay tayong, for example, nagkamali tayo ng full name or ng family name. Instead na, yan, Flores, tatanggalan natin ng isang S. So, the next time na hahanapin natin si Flores ay hindi natin siya makita. And because hindi natin siya makita, naglagay tayo ng panibagong data tungkol kay Flores. Yun pala, duplicate na siya. So, paano natin hanapin yung mga duplicates? Una, maghanap ka sa set mo o sa data set mo ng column kung saan alam mo na dapat ay walang duplicates o unique lahat ang items. Sa example natin ngayon, ito yung ID. Na kalimitan, kapag gumagawa tayo ng dataset, lagyan natin ng ID. Ito yung unique number na assigned lang talaga sa isang account o isang data natin. Nang sa ganun, alam natin na siya yun. No? Dito, yung ID, ang iniisip natin na dapat walang duplicates or dapat unique lahat. So, piliin natin to. Tapos, ang gagawin natin is hanapin natin kung may duplicate ID ba na nandito. So, to do that, punta ka ng home. Tapos, hanapin mo yung conditional formatting. Punta ka sa highlight cell rules. Dito sa baba, makikita mo yung duplicate values. Ayan. So, agad nakita natin yung mga duplicates. I-okay lang natin to. And alam na natin na si number 4, yan, nag-duplicate. Si ID number 10, duplicate 10. And si 46 and si 78. So may 4 tayong items na duplicate. And since na-highlight niya lahat ng number 4, so yung 4 na items na yon dumoble, kaya may 8 items tayo dito ng duplicates. Yan. So, alam na natin yung mga nag-duplicate and alam na natin na may nag-exist nga ng mga duplicates. Ngayon naman ay tatanggalin natin o subukan natin i-delete yung mga duplicates. Now, take note na kapag nagdi-delete tayo, hindi dapat ma-delete lahat ng duplicates. Sabihin, si 4, hindi pwedeng i-delete natin itong dalawa kasi wala nang maiiwan. Wala nang number 4. So, dapat isa lang yung ating i-delete. Or for example, gawin natin dalawa. Tapos ito, mindo lang. Or for example, ito, since tatlo sila, teka lang, may namali ako. May natanggal ako. I-insert natin to. So, ayan. So, ito, tatlo lang 4. So, dapat yung dalawa deleted, yung isa maiiwan. So, ngayon, nahanap na natin yung mga duplicates. Ang next natin gagawin is kailangan natin i-delete yung mga duplicates dito sa data natin. Nang sa ganun ay malinis natin yung mga data natin. So, kung paano natin gagawin yan, depende kung paano natin na i-format yung ating dataset. Now, pwedeng yung dataset mo ay nakalistahan lang or list gaya nito or kung naka-table siya. Either way, mapupunta tayo sa remove duplicate na form. So, kung naka-list or naka-table, depende sa format, doon natin malalaman kung saan mahahanap yung ating remove duplicate na form. So ngayon, since naka-list tayo, hindi tayo naging table, malalaman mo na hindi pa to table kasi once na i-click mo, walang lalabas dito na table design. And kapag naka-list gaya nito, mahahanap mo yung remove duplicate dito sa data. And data tools, hanapin mo yung remove duplicates. Once pipindutin mo to, lalabas yung
ating form for remove duplicates. Ayan, gawin natin siyang table. Ayan. Ngayon ay table na yung ating list kanina. Kapag table na to, lalabas yung table design dito na tab. Dito sa table design, pwede mong hanapin yung remove duplicates na tool. Yan. Kung mapapansin nyo, the same lang yung lalabas na form either way kung naka-list or naka-table yung dataset natin. So ngayon, nandito na tayo. Mapapansin natin na lahat ng to ay may check. Ito yung mga columns natin. Tinatanong tayo ni Excel kung saan ba dito ang iniisip natin na duplicates. For example, naka-select si family name, ibig sabihin, hahanapin niya ngayon dito sa column ni family name kung ano yung may mga duplicates. Problema dito, baka may different person na same yung family name. So, matatanggal yung isa. So, hindi natin to gusto. Same with first name, middle name, branch, and salary. Kaya, importante na sa bawat dataset natin ay may column tayo for ID o yung mga unique na identification nila. So, here's example natin. Ang gusto nating i-delete ay yung mga duplicates na makikita sa column ng ID. So, once i-check mo yan, and i-okay mo, ayan, out of 105, 5 daw yung na-delete niya. Since kanina 4 yun, di ba? Tapos, nagdagdag tayo ng isang example. So, 5 yung duplicates na na-delete niya. And 100 yung na-iwan na uniques. Papansin natin na yung si 4, hindi niya tinanggal. Yung 2 duplicates lang ni 4 ang tinanggal niya. So, ganun lang po ang pag-handle ng mga duplicates sa loob ng dataset natin. Magagamit nyo to kapag naglilinis kayo ng mga dataset. So, hanggang dito po muna tayo sa topic natin. And don't forget to subscribe if hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Again, my name is Professor Excel. Good morning.